Na sabi niya, madali lang yan, ihahagis mo lang naman yung barya. Pag kumara, panalo ka. Lahat ng may nakikita kong may naglalamay ng patay, pinupuntahan ko. Kasi doon ang may Caracruz. Para hindi nila ako makita, nagdi-disguise. Susot ako ng wig, naglalagay ako ng mga scarf sa mukha. Pag nakakarinig ako ng kalansing ng barya, parang sarap-sarap sa pakiramdam. Feeling ko, para akong nasa stage na ikaw yung bida. Pag ikaw yung nahagis ng barya. Nakakot ko yung pera nila. Mga 15,000 na nakubra ko sa kanila. Pinapak ako sa batok nang natalo ko. Siguro sa inis niya. Kasi ang dami kong kara eh. Ano kasi yung Caracruz ha. Sugal talaga yun ng mga. Kumbaga yung manalo-matalo ko, okay lang. Basta makapag-Caracruz ako. Karoon ng raid. Ang lakas ng Caracruz namin nun. Nakita ko, may pulis na sumisilip. Yung lookout namin, tumakbo siya agad sa amin. May pulis, takbo na kayo. Kada kanto ng may pulis na nakaabang. Parang hindi pa rin ako nadala. Baka, asset yan, gano'n. Kinakapkapan ba nila ako? Baka may ka dyan ha, yung may mga camera-camera ka dyan ha. Terminal ng sidecar, Jeep, price scale. Pag may Caracruz nun, meron akong siyam na klaseng tira. Papaalam ako sa boss ko mga madaling araw. Yung anak ko may sakit, gano'n. Pero ang totoo niyan, hinahabol ko yung Caracruzan. Kasi one time pala, dinala ko pala yung anak ko, 1 taon na siya. Dinala ko sa Caracruzan. Tapos pag naglalakad ako, kunyari, nakasakay kami sa jeep, sa tricycle, kada kanto na makikita ko, sinisilip ko. Kasi baka may patay, gano'n ang ano ko. O baka nakagold ng Pilipinas sa Caracruz, akong representative. Yan ang sports ko, gano'n ang ginagawin mo sana. Isang hagis ko, kara agad. Parang feeling ko, sikat na sikat ako. Wala akong naipundar sa Caracruz. Naipapatalo ko rin. Siguro kung hindi ako na-hook, siguro at least kahit papano yung mga needs nila naibigay ko. Hindi ko man lang siya nabigyan sana at masayang buhay. Puro problema yung naibigay ko sa kanya. Yung pinangako ko sa itutuparin ko yun. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Tawagin nyo na lang akong Thor. Ngayon ay 39 years old na ako. Taga Las Piñas. Bali, ako po yung tao na-addict po ako sa sugal na Caracruz. Bali, nag-start po siya, second year high school ako. Naalala ko yung classmate ko, tinuturuan ako nito. Na sabi niya, madali lang yan, ihahagis mo lang naman yung barya, tapos pag kumara, panalo ka. Pag nag-cruise, talo ka. So, ganun. Parang dun lang siya nagsimula. And then, hanggang sa unti-unti na akong mahook, dito. Tapos, dumating na lang sa buhay ko na naghahanap na ako ng Caracruzan. Dumating na sa point na sa lugar namin, lahat ng may nakikita kong may naglalamay ng patay, pinupuntahan ko. Kasi doon ang may Caracruz. Mga 2000, siguro mga 2001, ganyan. 2000 and 2002, mga ganung taon. And then, na-realize ko na lang na naging ganun na yung takbo ng buhay ko, no? Pag wala akong makitang patay malapit sa lugar sa amin, naghahanap ako sa ibang barangay, sa ibang lugar. Talagang kada lakad ako, kada kanto na may makikita kong tarpaulin na may patay, sinisilip ko. Kung mayroong tolda. Kasi yun ang then, pag may nakita akong nagkukumpulang tao, ito na to, may Caracruzan na to. Yan na. So, umpisa, parang natutuwa lang ako, ganyan. And then, yun na nga, dahil nga nung panahon na yun is meron naman kaming, yung mga magulang ko, at least may kaya naman, nakakahingi ako ng pera, pero hindi nila alam na sa Caracruzan ko pala dinadala. Nagtataka na lang sila sa akin gabi-gabi na maalis ako. Alas 7 ng gabi, umaalis na ako kasi yun ang kadalasang may Caracruz na malakas yung mga gabi. So pinupuntahan ko yung mga patay, yan. Tapos tuwing huling lamay ng patay, doon grabe ang yun ang malakasan. Kumbaga sa malakasan ng sugal na Caracruz. So ang sistema ng Caracruz pala, kapag ikaw yung hahagis ng barya, siyempre, doon ka sa kara. Kailangan mapakara mo siya. Yung kara, yun yung mukha ng barya. Para mas madaling intindihin. Kailangan, ang laro kasi namin sa Caracruz is 3 barya. So, kailangan yung 3 barya, pag hinagis mo, bumagsak, 3 mukha or 3 kara yung lumabas para ikaw manalo.
Pero kapag cruise naman ang lumabas, yung kalaban mo ang panalo. Pero meron namang time na yung kalaban, yung isang manlalaro, siya yung titira. Pwede kang sumabay sa kanya kung gusto mo magkara o kung gusto mo mag-cruise. Ganun ang style. Kailangan makatatlong kara ka para maka-ene ka. Yun yung terms nila, ene. Sabi ng mga poly, yun yung may hawak ng mga taya nyo. Kailangan makatatlong kara ka para manalo ka. So, halimbawa, 100 ang taya mo sa una. Mayiging 200 yan sa pangalawa. Mayiging 400, mayiging 800 yan sa pangatlo. So, doon ka lang makaka-ene. Ang makukuha mo doon sa 300, sa 800, 500. Kasi yung 100, yun yung taya mo uli pag magpapakara ka. Tapos yung isang 100, para sa poly, yung 100, yun yung parang tong natin sa patay. Ganun ang style. So, lumipas yung mga panahon. Yan, lumipas yung mga panahon, ang taon. Naging ganun ang sistema ng buhay ko. Talagang pag nilibing na yung patay na pinupuntahan ko may karakrusan, naiinis ako, parang bakit ganun? Naghahanap na ako ng ibang ano niyan. Siyempre, dahil nagkakarakrus ako, nakikilala ko na rin yung mga ibang nagkakara, mga ibang manlalaro, inaanuan ko na rin sila na, anuan nyo ako, timbirihan nyo ako na ano, pag may patay na uli, may karakrusan, timbirihan nyo ako para makadayo tayo, ganun. Nung dati, nung umpisa pa lang, dahil hindi naman alam ng mga magulang ko, mga kapatid ko, mga kamag-anak ko na nagkakarakrus ako. Para hindi nila ako makita na ano, nagdi-disguise ako minsan. Susot ako ng wig, naglalagay ako ng mga scarf sa mukha. Kasi sa kumpulan naman ng nagkakarakrus, hindi ka naman agad makikita kung ano. So disguise ko yun para hindi nila alam na sa karakrusan pala akong na tumatambay or na a-addict niyan. So naging ganun ang sistema. Pero talagang ang lakas ng ang lakas ng impact, ang lakas ng ang akit ba sa akin ng karakrus. Pag nakakarinig ako ng kalansing ng barya, parang sarap-sarap sa pakiramdam ng tenga. Parang sarap. Yun ang inaano ko Yung sarap ng pakiramdam, feeling ko para akong nasa alam niyo yun, yung stage na ikaw yung bida, pag ikaw yung nahagis ng barya. Ganyan. May mga nakikilala rin ako, mga naglalaro. Then, may mga babae rin, kung akala nyo panlalaki lang ang karakrus, may babae rin na nagkakarakrus. So, ang tinatawag ko sila, madam ang tawag ko sa kanila. Ang iba doon, mga naging kaklose ko na. Tapos, ang doon, sa tuwing may patay, kahit sa ang lugar, nagkikita-kita kami. Pero minsan magkakampi kami, minsan magkakalabang kami. Pero ako talaga, ang gusto ko, ako yung humahagis ng pangara. Kasi doon yung mas malakas ang kumbaga panalo. Kaya yun ang ko. Minsan may mga sumasabay sa akin, ganyan. Minsan sumasabay sila, minsan Then one time may nadayuhan akong karakrusan, patay. Nagpakara akong 19. 19 na kara. Pero hindi yung sunod-sunod na diretsong 19. Parang lang yun. Yung una kong kasi maraming beses din ako tumira. Yung una, 6 na kara, tapos sumunod 4, tapos sumunod 3, ganun. Nakakot ko yung pera nila. Siguro ang puhunan ko lang doon 500 pesos. Pero ang naano ko is mga 15,000 na kaharap na nakubra ko sa kanila. Kabado pa nga ako noon kasi kabado ako lalo na sa pangatlo kasi yung nasa pangatlong tira yung pangatlong kara yung yung pera. Yun ang doon ka magkakapera sa pangatlo. Pero may mga side bit yan Halimbawa, may taya ka sa poly, sa bangka, tapos may taya ka rin sa side bet. Pwede mong i-roll yan, pwede mong hindi mo i-roll. Ganun ang sistema. Then, yun. Naiinis lang ako, pag ako nananalo, dinudumog ako ng mga tao. Siyempre, humingi sila ng balato, wala daw, ganyan ang yan Pero pag natalo ka naman, di ka papansinin. Kaya ang ginagawa ko niyan, lalo na pagdayo ako sa isang lugar, kunyari nanalo na ako. Ang ko lang dyan, ang may tinatawag akong term na great escape. Kailangan kung paano ako makakaalis dito na hindi nila namamalayan na wala na pala ako, na natangayan ko na sila. Ang ginagawa ko na lang, kunyari na malaki na yung naipanalo ko sa kanila. Kunyari, mga nasa, sabihin natin, nasa 5,000 plus na yung nakuha ko sa kanila. Tapos ang puhunan ko maliit lang. Ang gagawin ko niyan, magpapatalo lang ako ng mga 100, 200, yan. Para pag inano nila na hindi talo, huling natalo ko. Pero ang pinatalo ko lang talaga 100, 200 para hindi sila mangingin ng balato. Kasi may time noon na
Nagpakara ako ng marami. Sinapak ako sa batok nang natalo ko. Siguro sa inis niya. Kasi ang dami kong kara eh. Walang daya yun ha. Talagang kumara lang ng kumara. Siguro na may swerte. May swerte at may practice akong ginawa. May mga technique dyan eh. May mga technique dyan. May tinatawag silang pagkit. Nilalagay nila sa bitching ko, sa pangara. Para kapag bumagsak yung hindi na siya tatalbog. Yung sa mga professional na kara cruise, alam nila yan. Yung pagkit. May mga daya yan. Yung parang may kinikis-kis-kis pa nila. Ganon. Tapos may mga parang may tinatawag silang baraw. Binabaraw para yung palaging tumitira ka ng kara, masira yung yung momentum kasi parang binabara nila yun eh. Pero legal naman yun. Pero may ibang kara cruise na bawal dyan. Na nga. So, nagtuloy-tuloy na mga panahon. Ganun ang naging sistema ko. One time, wala akong makitang karakrusan or wala akong makitang patay sa lugar namin. So, naisipan ko pumunta ng ibang lugar. Nakarating ako ng Parañaque. May natuklasan akong karakrusan kahit walang patay. Yun, doon ako nakilala ng mga talagang May lugar doon sa may Parañaque na walang patay pero siyempre nakakatakot, may huli kasi yan. Hinuhuli yan ng mga pulis, mga barangay. So yun, dinayuan ko yun. Ang mga nakakalaro ko doon, mga adik. Yan. Mga adik sa kasi yung Caracruz sugal talaga yun ng mga adik. Hindi yan sugal na parang lang, yung sugal na ordinaryong sugal lang. Hindi, pang adik talagang sugal yan. Yun ang sinasabi sa akin ng mga Kaya nagtataka yung yung mga tao sa dami daw ng sugal na kinaadikan ko. Bakit yung Caracruz pa yung nahiligan ko? Take note na nag-try din ako ng ibang sugal, yung mga baraha, bingo. Hindi ko maintindihan. Ang naintindihan ko lang sa baraha na sugal, yung Lucky 9. Pero yung ibang mga tong-it, yung pusoy, yung binabahig-bahig nila, yung hindi ko maintindihan yan. Tsaka walang dating sa akin. So, yung talagang Caracruz talagang ang naging talagang pumukaw talaga ng So, yun na. May nadayuan ako sa may Parañaque na Caracruzan. Meron kaming tinatawag na lookout para in case na may pulis, makakatakbo kami, ganyan. Dumating na sa point na, pati ganun, Caracruz na nga lang yung ko, pero dumating pa ako sa point na ganun na dumadayo pa ako sa kasi nandun yung pera, may One time nagpunta ako doon, grabe. Yung pinampupusta nila, sige, pag kumara yan, bayad, mga nakita ko yung mga sachet-sachet, ganyan. Tawag nila B, bulto pa yung B. Yun, so, natakot ako kasi, teka lang, hindi ako addict. Caracruz lang ang punta ko dito. Kumbaga yung manalo-matalo ako, okay lang, basta makapag-Caracruz ako. Inaanawan nila ako ng mga nakakalaro ko. Nag-drugs ka naman eh. Ito na drugs mo, tikman mo to. Ginagano nila ako. Sabi ko, hindi, ayoko ng drugs. Ayoko talaga yan. Caracruz lang ang Pera-pera lang tayo. So, may time na natatalo din ako doon. Kasi ang pangit ng Caracruzan doon sa rough road lang. Yung kumbaga sa kalsada lang, yung semento na ang hirap magpakara. Pero sila, nagpapakara sila, ang galing nila magpakara. Yan. And then, lumilipat na ako ng ibang lugar. Siyempre, may mga nakikilala akong mga tao. Sinasabi nila ako, Tor, may Caracruzan sa lugar na to, sa street na to, punta ka dito, ganyan. May dadayuan na naman ako. Lang siya, sa may mga kanto-kanto lang siya. Pero iskinita siya. Pero maraming lusutan yun. May mga lookout kami. Pag nagpakara kami ng 3, nagbibigay kami sa lookout para ganaan naman silang kasi sila yung magsasabi, may pulis. Ganyan. Doon nabdayuan ko yun, One time, nagkaroon ng raid. Ang lakas ng Caracruzan namin nun. Napakalakas. Ang tayaan namin, 500, 1,000, isang hagis. Nakita ko, may pulis na sumisilip. Pero yung lookout namin, magaling siya naman. Tumakbo siya agad sa amin. Sabi niya, may pulis, takbo na kayo. Nagka-raid na, nandiyan yung mga pulis. Kada kanto ng may pulis na nakaabang. Ang hinahabol ng pulis, yung kung may drugs, kung may pera, yun, kinukuha nila yun. Yun na, di takbo ko. Bilis ko tumakbo. Ang bilis ko tumakbo.
Yung isang kalaro ko na nahablot sa likod, naandakma siya sa likod, hindi siya agad nakatakbo. Tapos yung daming nahuli ako, nakatakbo talaga ako, pero hinahabol ako ng pulis. Ang ginawa ko, nagpunta ako sa may karinderya. Umorder ako ng pagkain, sabi ko. Kunyari, kumakain ako. Pero hinahabol talaga ako, buti na lang kamo, hindi talaga ako nahuli. Kasi pag nahuli pala sa illegal gambling ang kaso mo, tapos nakakahiya pa, tapos ang laki pa ng piyansa nung mga time na yun. So, yun na. Parang hindi pa rin ako nadala. Hindi pa rin ako nadala nung mga time na yun. Lumipas pa rin mga panahon na tuloy-tuloy pa rin yung Caracross ko. Naghahanap ako sa ibang lugar, dayo sa ibang lugar, ganyan. And then one time, napapansin ko, nakakarating na pala ako sa mga malalayong lugar para lang makadayo. Una, natatakot ako kasi siyempre Caracrossan yan. Mga tao dyan, mga adik, tamang hinala yan. Sasabihin nila, oy baka asset ng pulis yan, bagong mukha yan, no? Baka ano yan, asset yan, gano'n. Kinakapkapan ba nila ako? Kinakapkapan pa nila ako, baka may ano ka dyan, yung may mga camera ka dyan, ganyan. Sabi ko, hindi, ano lang ako, dayo lang talaga, Caracross lang talaga ang gusto ko. Yan. Okay naman sa akin, kasi mukha naman akong kahit papaano, at least hindi ako mapagkakamalang asset, talagang Caracross lang talaga. Yun, so naalala ko lang, 2012, kahit na sabihin na natin na addict talaga ako sa Caracross, pero kahit papaano naman yung family namin, nagsisimba-simba kami sa isang full gospel church. So yun, parang inisip ko kasi na parang malis ako sa Caracross, magbo-volunteer ako sa simbahan, ganyan. So nag-volunteer ako na kasi meron silang project na parang magtuturo ka ng values sa school. Parang ganun. Parang religion teacher, pero hindi religion ang ituturo mo, values, ganun. Nag-volunteer na ako dun para lang And then one time, nagtuturo ko ng values sa mga estudyante ko. Tapos, hindi ko pa rin talaga mapigilan yung Caracross. Talagang Caracross pa rin ang hinahanap ko. Then one time, tinuturo ko nga sa school values, tarong ang nagsusugal, parang kontra sila, di ba? Parang hindi maganda tingnan. So habang nagtuturo ako, yung totoong advisor nila, yung totoong teacher nila, nasa likod lang na parang papahinga nagsusulat. Nagtuturo ako ng values. And then one time, yung isang estudyante ko, nakita niya pala ako na nagka-Caracross malapit sa lugar nila. Sinabihan niya ako, ang lakas pa ng boses niya. Sabi niya, "Sir, nakita kita, nagka-Caracross." Parang, alam mo yun, parang bigla akong tinamaan na, oo nga, values yung tinuturo ko, pero Caracross at sugal lang natupag ko. So yun, sinabi ko na lang para hindi nakakahiya. Sabi ko, baka kakambal ko lang yun. Ginanong ko na lang yung estudyante. Sabay nagtawanan sila. Mga mga grade 2, grade 3 sila. So doon, isa yun sa mga dahilan, kaya umalis ako sa umalis ako doon sa pagtuturo na nagpaalam na lang ako na na sabi ko magtatrabaho na ako kaya i-stop na ako magturo sa kanila. Mga ilang buwan din ako nagturo sa kanila. So iniisip ko yun para yung pagiging addict ko sa Caracross mawala. Kaso hindi pa rin siya talagang nawala. Kahit nandun na ako nagsisimba, meron na akong sinalihang volunteer na teaching, pero nag-Caracross pa rin, lakas pa rin ng hatak sa akin yung Caracross. So nagtuloy-tuloy pa yun hanggang sa nag-asawa na ako. Nag-asawa na ako. Nagkaroon ako ng girlfriend, then nag-asawa ako, nag-live-in kami, nakatira kami sa Laguna, sa may Santa Rosa. Bumabalik ako ng Las Piñas. Santa Rosa from Las Piñas, para lang mag-Caracross. Ganun ang naging style ko. Tapos, nung nasa Santa Rosa ako, nagtataka ako, adik ako sa Caracross. May nakita akong nagka-Caracross sa terminal ng sidecar sa Santa Rosa. Kinaibigan ko yung mga nagsa-sidecar. Sabi ko, Caracross lang yung ko kasi adik na ko dyan. Yan talaga yung gusto kong sport. Yan ang sports ko. Ganun ang ginagawa mo sana. Sports ko yan Caracross yan. Ayun, nakikipagkaibigan ako sa kanila. Tapos, rin sila, tamang hinala rin sila, baka asset ng pulis na, mahuli tayo. Nakilala ko sila, tapos sinama nila ako sa isang lugar nila, sa may bandang Santa Rosa yun.
sa Balibago na yung parang pinakalugar nila, compound, nandun ng Caracruzan, napakalakas. Kaso ang pangaran nila naninibago ko, piso. 2 piso yung ginagamit nila. Kasi ang nakasanayan ko, 3 bitching ko eh. Yung ginagamit nila, 2 piso. So pag hinagis mo yun, mabilis ang ano doon, mabilis ang flow ng ano. Parang may kara agad, may cruise agad. So hindi ako sanay, pero hook pa rin ako, addict pa rin ako. Kara-cruise yan eh. From Santa Rosa, dumadayo ako ng Binyan, San Pedro. Basta may makita akong Caracruzan, inaanoan ko, lalo na yung mga terminal ng sidecar, terminal ng jeep, terminal ng tricycle. Pag may Caracruz doon, kinakaibigan ko talaga yung mga tao doon. Para lang hindi nila ako pag hinalaan, ano. Caracruzan lang talaga, Caracruz ng ano. Minsan pa nga sasali ako, ayaw nila eh. Hindi, baka ano ka ng pulis, ganun na ng pulis. Ganun. And then, ang pinakamalayo kong dinayo nung nasa Santa Rosa ako, yung Kalamba. Ano yun aksidente ko lang nakita sa may palengke ng Kalamba, may nagka-Caracruz. Kinabukasan pinuntahan ko. Nagpaalam ako sa asawa ko. Noon sa kalibin ko noon sa girlfriend ko, sabi ko, may pupuntahan lang ako sandali Pero di niya alam, nakarating na ako ng Kalamba para lang mag-Caracruz. Tapos pagdating ko ng Kalamba, walang Caracruzan. Parang bumagsak yung mundo ko. Timon, traffic yung papuntang Kalamba, tapos napakahaba ng biyahe, parang 2 oras yata ang binahe ko. Pagdating ko doon, walang nagka-Caracruz, parang gumuho yung mundo ko. So yun, nakarating ko ng Kalamba. Tapos, nasa Santa Rosa na ako bumabalik pa rin ako ng Parañaque, Las Piñas, para lang mag-Caracruz. Kasi may natuklasan na naman ako, sinabihan ako nung ano na, ito may Caracruzan sa ganitong lugar, sa may Parañaque. Ganda, may ganito, pinupuntahan ko. Talagang grabe. Ganun ang naging ano sa akin, addiction ng yung tama ng Caracruz. Ano yan. Talagang kung iraranggo natin yung pagiging addict, nalagpasan ko yung pagiging addict. Kasi nanginginig yung mga kamay ko, hindi ako mapakali pag hindi ako nakaka-Caracruz. Ang ginagawa ko pa niyan, nagpa-practice pa ako sa bahay ng kung anong hagis o kung anong pantirang gagawin ko. Para hindi mahalata nung mga nasa labas. Kasi pag ginagis mo yung mga barya, makalansing yung naririnig ko. Ba't ang daming kalansing ng barya doon? Tinatakpan ko ng mga unan yung mga bintana. Kung para mag-soundproof siya, para hindi nila marinig yung ano. Okay, nilalagyan ko ng basahan yung ano, yung sahig para pag hinagis ko yung pangara, walang tunog. Kumbaga, nagpa-practice ako kung anong hagis ang technique na gagawin ko. Kasi meron akong, siyam na klaseng tira ng Caracruz na ano. Pumipili ako sa siyam na yun kung ano yung may malaking chance ng mangara. Ganun. Talagang pinapractice ko siya. Kunyari, sa unang hagis ko, mababa lang. Pangalawang hagis ko naman, medyo mataas ng konti. Ganun. May mga technique ako. Tapos sa pangatlong hagis ko, yung may ganyan, may konting pitik. Ganun ang ginagawa ko eh. So, yun nga. Tuloy pa rin ang panahon. Yan, ganyan. Nagkaanak na ako Unang anak namin nung asawa ko, nung naging asawa ko, nasa Santa Rosa kami nakatira. Yung anak ko, wala pang 1 taon, buwan pa lang. Yung ginagawa ko, kasi boarding house yun. So, may mabait kaming boarding housemate na na medyo matanda na. Iniiwan ko sa kanya yung anak ko. Sabi ko, titimplahan ko na lang ng gatas na nasa bote. Sabi ko, Nay, yun po muna sandali, natutulog naman. May pupuntahan lang po ako sa palengke. Ganun ang explain ko. Pero ang totoo niyan, pupuntahan ko yung Caracruzan. Ganun ang ganun ang naging style ng buhay ko. And then, yun nga, from Santa Rosa, lumipat kami ng Cavite. May pinabantayang bahay sa amin. So, doon kami tumira. Nasa Cavite na kami, sa Dasma. Caracruz pa rin ang hinahanap ko. Ang bihira. May nakita akong nagka-Caracruz sa may bandang sa Lawag ba yun? Sa Lawag or sa Litran. Tapos may terminal din ng tricycle doon, may Caracruz din. Yun, kinibigan ko na naman yung mga tao doon. Ang dami kong napuntahan sa Lawag, sa Litran, sa may Dasma. Tapos nakarating ako ng, ano ba lugar to? Yung Paliparan, yan, may Caracruzan yun sa may malapit sa may palengke. Talagang dinadayo ko yun. Grabe ang talaga sa akin. Hindi talaga ako mapakali. Pag may nakita akong nagka-Caracruz, pupuntahan ko talaga. Tapos pag may, kunyari, pumupunta ako sa may palengke. Tapos may nakita akong ng patay, yung tawag dito, tarpaulin. May nakaburol. Kinagabihan, pupuntahan ko yun. Nagbabaka sakali ako, baka may sugal na Caracruz. Ganun ang sa akin. Ganun ang naging epekto ng Caracruz niyan. Tapos, siyempre, kahit paano naman, nakagraduate ako ng college o nakapag-work ako, tuloy-tuloy pa rin, nagka-Caracruz pa rin talaga ako. One time,
Eto, may trabaho na ako. Night shift ako. Sinasabi ko sa boss ko, na sa supervisor ko na, "Sir, yung anak ko may sakit. Kailangan ano namin sa ospital, dalhin sa ospital." Ano yun night shift ako. So, ang pasok ko is paggabi, 11 ng gabi hanggang 7 ng umaga. Papaalam ako sa boss ko mga madaling araw, mga 1:00, 2:00, na yung anak ko may sakit, gano'n. Pero ang totoo niyan, hinahabol ko yung karakrusan kasi yung patay na huling lamay na ng gabi. Grabe. Huling lamay na nung gabi, hinahabol ko yun ang hinahabol ko. Sabi ko, grabe. Ang dami ko nung dinahilan na tulad ng ibang na-addict sa mga sugal, naranasan ko rin magnakaw, magsinungaling, magbenta ng mga gamit para lang may pera pang karakrus. Dumating na sa point na parang wala na sa akin kung manalo or matalo. Basta ang importante yung pakiramdam ko na nagkakarakrus, maramdaman ko. Parang yun ang naging Kasi one time, may nadayuan ako, madilim. Ang ilaw namin, kandila lang. Nagkakarakrus. Talagang pinakus ko pa rin yun. Kalabang ko mga bata, mga matatanda, ang ilaw lang namin, kandila, tapos karakrus lang. Antayan namin 50, 100 ganyan. Tapos, ano pa bang mga experience ko, napakarami. Okay, one time pala, naalala ko, ngayon pumasok lang sa isipan ko. Yung anak ko kasi, maliit pa siya noon, mga 8 months, 9 months pa lang siya. May patay din na malapit sa amin. Hindi ko naman siya maiwan. Kasi nga nagigising yun tuwing para dumidi, di ba ganun. Ang ginagawa ko, may hinahire akong kaibigan. Sabi ko, tulog ka muna sa bahay, wala namang tao doon kasi yung asawa ko may pasok sa gabi. Ang kasama mo lang yung anak ko. I-text mo lang ako pag umiyak, gumising, para babalik agad ako ng bahay. Pero titimplang ko na yun ng bote, ng gatas, para ibigay mo to ibigay mo to pag umiyak, tapos i-text mo ako para makabalik agad ako. Ganun ang ginawa ko, binabayaran ko ng 100 yun, para lang matulog sa bahay, bantayan yung anak ko. Tapos mayroon pa pala, one time pala, dinala ko pala yung anak ko, 1 taon na siya. Dinala ko sa karakrusan. Sobrang addict ko. May dala akong dala ko, tapos may isa akong kaibigan, sabi ko, hawakan mo muna to pag ako natitira. Ganun ang nangyari. Grabe. Tapos na-realize ko na lang na parang hindi na to normal. Parang kung mayroong demonyong kumukontrol sa akin, siguro yun yung pinakamataas na demonyo kasi kayang-kaya niya talaga akong anuhin. Tingnan mo, makakarinig lang ako ng kalansing ng barya, parang Tapos pag naglalakad ako, kunyari nakasakay kami sa jeep, sa tricycle, kada kanto na makikita ko, sinisilip ko. Kasi baka may patay, ganun ang ganun ang naging style ko. Tapos na-realize ko na parang Ito lang, bago mag-pandemic, may trabaho pa ako nito, nagpaalam ako sa boss ko, sabi ko, kasi dumarating din yung naranasan ko rin na bagong sahod, imbis na ibigay ko sa family ko, dumidiretso ako sa may lamayan ng patay para makarakrus, tatatalo. Naalala ko yung sahod ko na 8.5, pinatalo ko lang ng isang gabi lang. Isang isang magdamag lang, tatalo. Habol ako ng habol. Pag tumataya ako ng kara, nagkukrus. Pag nagkukrus ako, kumakara. Ganun nangyari. Katulad ng mga natatalo sa sugal, naranasan ko rin yan na tatalo. Naranasan ko rin na humingi ako ng balato. Hindi ako bibigyan. Yan, naranasan ko yan. Tapos, tumatambay na ako sa mga Kunyari, may napuntahan akong patay. Tatambay lang ako doon hanggang magkaroon ng sugalan, ganun. Naging ganun ang ko. And then, sabi ko, ang nagpaano sa akin, ang parang naging, kumbaga, turning point na parang gusto kong magbago is yung nagtatrabaho ako. Apektado na yung trabaho ko, tapos kawawa na yung pamilya ko. Kumbaga, dapat yung naibigay ko yung dapat kailangan nila, hindi ko na ibibigay kasi inuuna ko sa sugalan, inuuna ko sa karakrusan. Nagpaalam ako sa boss ko noon. Sabi ko, sir, may talagang na-addict ako sa sugal ganyan. Nagtataka nga sila, anong sugal? Sabi ko, karakrus, parang natatawa sila. Tinatawanan ako. Na-addict ba sa karakrus?
Sabi niya, dapat naghagis ka na lang ng mga barya kung yan lang pala gusto mo. Sabi ko, wala eh. Yun talaga eh, parang nagpaalam ako. Sabi ko, gusto ko magparehab. Yan, humingi ako ng tulong kay lumapit ako kay kay yung sumbungan ng bayan, kay Rapi Tulfo, humingi ako ng tulong. Sabi ko, baka pwede nila akong tulungan sa kaso ko na adik sa Caracruz. Yan. So, tinulungan nila ako, binigyan nila ako ng papel na punta ka sa lugar na to. Nandun yung rehab. So, sa may Bikutan yun, sa may ano ba yun? Nakalimutan ko na yung kampo, Bagong Diwa ata yun. Basta nakalimutan ko na sa may Bikutan. Nandun yung nagparehab ako. Ang usapan nga namin nung staff doon, kasi ang rehab na yun is for addict, sa drugs addict talaga. Pero siningit nila ako. Sabi ko, nag-leave lang po ako sa trabaho para buti nga mabait yung boss ko nung mga time yun. Nag-leave. Sabi niya sa akin, sige, pag okay ka na, balik ka lang dito. Tatanggapin ka ulit namin. Ganun. After 3 months ng rehab, nakalabas na ako. Yun na. Okay, ito nga pala sa loob ng rehab, i-share ko na lang kahit paano. Meron kasi yung doon, yung ako nga pala si ganito, ganyan. Addict sa drugs, ganyan. Nagpakilala na ako. Ako sa ganito, addict ako sa Caracruz. Lahat ng tao nagtawanan. Sabi mga staff, mga kasama, bakit kayo nagtatawanan? Addict ka talaga sa Sa dami daw kasi ng klaseng sugal na pwede kong kaadikan. Bakit yung pinakamababang uri daw na sugal pa yung naanuan ko? Kasi yung Caracruz nga daw, addict ng sugal ng addict sa drugs. Sabi nga sa akin kung nagpakulong ka na lang sa kulungan, doon araw-araw may Caracruz. Kasi yung mga nakasama ko sa rehab, mga galing kulungan, mga galing sa kulungan, tapos nalipat sila sa rehab. Kasi meron daw parang, ano ba yun? Agreement ba yun? Basta may agreement sila ng Sabi, kinikwento sa akin. Yung isang addict, kinikwento niya sa akin, dapat sa kulungan ka nagpunta, doon araw-araw may iba't ibang klase na sugal. Ang Caracruz doon, napakalakas, gano'n-gano'n, inaano niya ako. Sabi ko, hindi, ayoko. Ang ko lang naman kasi ang pakiramdam ko kasi pag nagsusugal, parang feeling ko, alam niyo yung kung may Olympics. Kung may Olympics na, kung kasali ang Caracruz sa Olympics, baka ako ng representative ng Pilipinas. Kasi talagang nagpa-practice ako, alam ko yung mga angle ng tira. Yung tamang pitik, yung tamang pina-practice ko yan. Sabi ko kung akong baka naka-gold ng Pilipinas sa Caracruz, akong representative. Pero marami rin mas magaling pa sa akin. Yung talagang professional na talaga. Yun. So yun na. Nasa rehab na ako. Yan. Meron kaming mga morning meeting, evening meeting. Yung talagang pinapukpukan. Sa totoo lang, nag-try din akong yung ibang sugal sa casino. Tinry ko yan, yung machine, tsaka yung mga ibang laruan na doon. Pero wala talagang dating sa akin, walang impact. Ang talagang may malakas na impact talaga sa akin yung Caracruz talaga. Kasi iniisip ko, yung Caracruz, hindi lang swerte. Kailangan meron ka ring skills. Kasi parang dapat magaling kang mahagis ng Kaya ang lakas ng sa akin ng impact niya. Yun na. So, after 3 months na rehab na ako, kinikwento ko yun, mga nangyari sa akin sa labas. So, kinikwento rin nila sa akin yung mga nangyari sa kanila. Sabi nga nila, mas matindi pa raw yung ginawa ko kaysa sa ginawa nila. Dumating pa raw yung point na pupunta pa ako sa iba't ibang lugar para lang magganap ng Caracruzan. So, after 3 months ng rehab ko, nakalabas na ako. Nakabalik ako sa trabaho. Yun. So, yun. Inapaano ko na sabi ko sana tuloy-tuloy na itong pagbabago mo. Yan. So, bago mag-pandemic yun, bago mag-pandemic. So, simula nun, hanggang ngayon, hindi na ako nagka-Caracruz. 3 or 4 na taon na akong hindi nagka-Caracruz. Wala nang dating sa akin yung Doon kasi, talagang nanginginig ako na para maghanap ng Caracruz. Pero ngayon, hindi na. Kahit may makita akong patay na may Caracruzan, parang wala nang dating sa akin. Tapos yung mga kaibigan ko, mga naging kaibigan ko sa Caracruzan, pag nakita nila ako, Tor, di Caracruz tayo, Caracruz tayo. Sabi ko na lang, pas muna, di na ako marunong. Ganun excuse ko. O kaya pag may makukulit kasi, Tor, ang lakas ng Caracruz doon. Ginaganon nila ako. Pas muna, di na ako marunong. Yan. Tapos sa tawa na lang sila. Pero nakikita nila na talagang hindi na ako nagka-Caracruz.
Kumbaga, biruan na lang, parang binibiro na lang nila ako na ano, Karakrus tayo dito, dali. Sa akin wala nang dating. Papasalamat ako na gano'n ang nangyari. Doon ang ano, at nagpapasalamat ako sa Panginoon na talagang inalis niya sa akin yung ano, yung pagiging addict sa Karakrus. Kaya siguro doon ang ano, tsaka nakatulong din sa akin yung rehab ko na 3 months din mahigit. Kasi after ko mag-rehab, meron pa kaming mga session na bumabalik ako sa center, sa may Bikutan. Once a week yun. Hanggang sa natapos ko na yung ano, yung session. Hindi na, wala na talagang dating sa akin. Na-mention niyo po, no, marami po kayong mga parang funeral na napuntahan. Pagka ano pong reaction ng mga kapamilya nung namatay pagka bigla po kayo sumusulpot doon, tapos bigla po kayo nakikilaro? Natutuwa, hindi. Kasi ang ginagawa ko, pag nananalo ako, yung kunyari, nanalo ako ng 5,000 plus, mga ganyan, nagbibigay ako sa namatayan. Sinasabi ko na lang, hindi ko pera yan, pera nila yan. Pinahawak lang sa akin. Ganun. Kumbaga tumutulong na. Pero pag natalo, wala akong mabigay. Pero pag panalo na medyo malaki-laki, nagbibigay ako sa ano. Nagugulat na lang yung mga ibang tao na, uy, nung nakaraan lang, nandun ka sa kabilang patay, ngayon nandito ka na. Ganun, nagugulat sila kasi lahat nga ng patay na lamayan, dinadayo ko talaga. Ganun ang ano noon nagugulat na lang yung mga tao. Uy, nung nakaraan, nandun ka sa kabila. Nilibing na, dito ka naman ngayon. Ganun. Ganun ang naging ano. Kung isipin, magkano po yung pinakamalaking napanalunan niyo po sa isang araw po? Yung sa isang gabi, pinakamalaki ko siguro yung ano, 20,000. Tapos ang puhunan ko doon parang 800 lang. Kasi nagpakara ako ng 19. 19 kara, tapos ang taya ko 5,500 sa 1,000. Tapos may bukod pa yung ene ko. Yun. Pero dumog naman ako noon. Hindi ako makalabas ng ano, ng lamayan. Hindi ko sila binabalatuan. Ginagawa ko yung mga tig-20 na ano, hinahagis ko. Pinapaagaw ko para makatakbo ko. Minsan, naiinis ako, hinahabol ako hanggang sa bahay. Naano nila ako, Tor, balato, ganun. Naiinis ako doon. Nalalaman tuloy ng mga ano sa bahay. Nagaling ako sa Karakrus. Like, umalis kayo dito. Lalo na pag malapit ang ano. Pag malapit lang, kunyari, malapit lang sa lugar namin yung ano, yung patay. Yan. Pero hindi naman ako laging panalo. May ano talaga na talo. Pinakamalaking natalo ko rin, ano din. Siguro mga 10K din, 10 or 20. Minsan natatalo ko ng ganyan. Bukod po sa kalansing ng barya, ano pa po yung masasabi niyong parang naging appeal kaya nalulung po kayo sa pagkakarakrus? Parang ang pakiramdam ko kasi pag nagpapakara ako, lalo na pag humagis ako, tapos isang hagis ko, kara agad, parang feeling ko sikat na sikat ako. Dami. Yung mga nakataya sa kara, tuwan-tuwa. Yung mga nakataya sa cruise, bad trip sila. Ganon. Tapos ang dami sumasabay. Doon ako nagkaroon ng maraming kaibigan eh. Pag kumakara ako, pag nagpapahagis ako, tapos kumakara, ang dami sumasabay sa akin. Parang feeling ko, wow, sikat ako, ang galing ko. Ganon. Parang ganon. Tapos ang sarap sa pakiramdam. Yan. Pero pag natalo, wala akong pumapansin sa'yo. Sa isang gilid ka lang. Ikaw yung makikingi ng balatos, hindi ka pabibigyan. Tapos may time nga noon, naalala ko, hindi lang ng panalo ko. Kung dumugin nila ako, naiinis ako sa ganun. Hindi nila inisip yung laki ng talo ko nung una bago ko nanalo ng ganun. Kumbaga parang bawi lang eh. Tapos makahingi sila. Yun. Ano po? May mga naging regrets po ba kayo? Ayun. Okay, share ko lang no, na namatay na pala yung asawa ko last year lang. So, yun. Ang regrets ko, siguro kung hindi ako na-hook or na-addict sa Karakrus, siguro at least kahit paano yung mga needs nila na ibigay ko or yung hindi siya nagkaroon ng ganong problema, hindi siya nagka-problema sa akin ng malaki na ano. Kasi tinan mo, anong narehab ako 3 months, siya lang mag-isa doon sa nag-aalaga sa anak namin. 2 na anak namin, siya lang nag-aalaga mag-isa. So, paano siya kikita ng ano? Wala siyang trabaho, sa bahay lang siya. So, dumiskarte lang yung asawa ko noon na, ano, na nagtinda-tinda para kahit pa paano makarao sa araw na yun. So, pinagsisisihan ko talaga yun na siguro kung hinusayang ko na lang yung trabaho ko, no? Graduate naman ako.
siguro kahit papaano maganda yung naging trabaho, naging takbo ng buhay namin. So kung nung nagkasakit man siya noon, at least yung mga gamot or mga yung kumbaga makakapagpaano ng karamdaman niya, tawag dito yung at least maayos yung pakiramdam niya, parang gano'n, yung comfort ba? At least kahit paano naranasan niya. So doon nagsisisi ako noon, hindi ko na magagawa yun. Hindi ko man lang siya nabigyan sana at kahit paano is masayang buhay. Kasi parang puro problema yung naibigay ko sa kanya. Pag nananalo po kayo, saan niyo po ba nagagastos po yung pera? Ang ganda ng tanong. Sa Caracruz din. Wala man ako nabiling sa totoo lang, katulad ng mga ibang naging addict din sa sugal, siguro yung mga panalo nila, naipatalo rin nila sa mga sumunod na araw. Ganun din yung nangyari sa akin. Siguro nakakabili lang ako ng mga, ayan, tama. Wala akong naibibili ko lang siguro mga pagkain, mga masarap na pagkain sa araw na yon, ganun. Or minsan, nailalabas ko yung family ko, kumakain sa labas, ganun lang. Pero gamit na mabili, wala akong naipundar sa Caracruz. Naipapatalo ko rin, kinabukasan or sa ibang ganun. Parang ang dating na lang is parang gusto ko lang may pera para pag may makita akong may Caracruzan, makakasali ako. Parang ganun na lang ang naging Pero wala rin ako palang naibili. Or wala akong naipundar galing Caracruz. Wala. Naipapatalo ko rin. Ngayon naman, okay naman ako ngayon. Tulad ng sinabi ko kanina, 3 or 4 na taon na akong walang Caracruz. Doon pa lang very thankful na ako. Hindi na ako na-hook or hindi na ako naghahanap ulit ng Caracruz na Ngayon is, yun nga, ako na lang yung nag-aalaga sa 2 anak ko. Titinda-tinda na lang ako sa bahay ng kanin, ganyan. Yan na lang ang namin. Yan na lang ang pamumuhay namin ngayon. Pero saan? At least kahit paano na inisip ko na lang na sana at least sa mga anak ko na lang akong bumawi. Ay, mga na sila. Sa kanila na ako magpo-focus. Very thankful ako na at least ngayon hindi ko na nahaluan ng Caracruz yung ko ngayon. Kung naririnig po kayo ng asawa po ninyong ano pong gusto niyo pong sabihin po? Unang-una, nung nagkasakit kasi siya, nagkaroon siya ng breast cancer. Naalala ko tuloy, bigla ko lang naalala, nung bago ako ma-rehab, sinabi niya na sa akin na meron daw siyang maliit na bukol. Yun, nung nagkasakit siya, talagang ang ginagawa ko na lang is yung samahan siya hanggang sa huling niya. Ako lahat ng niya, mga papeles, ganyan, mga kailangan sa ospital, kailangan namin ng mga guaranteed letter, inaasikaso ko yun. Talagang sinamahan ko talaga siya hanggang sa huli. Sabi ko, ito na lang yung magagawa ko talaga, samahan ka. Humingi ako sa kanya ng sorry nung naka siya sa hospital. Sabi niya nga sa akin, ba't ka umiiyak? Nung nagano niya ako. Sabi ko, Mi, sorry sa mga nagawa ko noon. Siguro kung medyo inayos ko lang yung buhay ko, baka wala tayo sa ganitong sitwasyon. Sabi ko na sa kanya na humingi ako sa kanya ng patawad na binubulong ko sa kanya pag natutulog ko siya or Kasi kami magkasama sa ospital. Dahil ko sinasabi sa kanya na, Mi, patawarin mo ako sa mga nagawa ko noon. Kung ano man yung nagawa ko noon, talaga, sorry talaga. Babawi na lang ako sa mga anak natin. Ganun, ginagano ko siya. Kaya kung narinig niyo yung sinasabi ko, ngayon, sabi ko, kaya Mi, yung pinangako ko sa'yo, tutuparin ko yun. Wala nang halong Caracruz, wala nang halong sugal yung ko ngayon. Tututukan ko yung mga bata kahit anong mangyari. Hindi kami mag-iwa-iwalay. Kung kunwari po makakausap niya po yung dati niya pong sarili, ano pong gusto niyo sabihin? Kung makakasalubong ko siya mamaya pagbaba ko sa hagdan, kukutusan ko siya ng matindi. Sabi ko, kung ano mo yung pinaplano mo, huwag mo nang subukan. Talagang masisira talaga. Kahit anong sugal, kahit anong addiction talaga, nakasisira talaga ang buhay mo. Ako sa akin, paulit-ulit. Akala ko, nagbago na ako noon, yung pala, babalik-balik. Parang nasa bilog. Alam mo yun, nasa loop, paikot-ikot ka lang, wala kang pagbabago. Kailangan mo talaga lumabas sa bilog para makawala ka. Talaga. Sasabihin ko sa kanya na kung ano man yung iniisip mo, huwag mo nang gawin, huwag ka nang ma-hook sa kahit anong addiction. Sugal man yan or bisyo, huwag mo nang subukan. Talagang dapat ayusin mo yung buhay mo para pagdating ng future mo, maganda yung takbo ng buhay mo.
Yun ang ano ko sa kanya. Masasabi ko. May ibang mga kwento ba kayong gustong marinig? I-comment nyo lang yan sa comment section at huwag nyo na rin kakalimutan na i-like, share at mag-subscribe sa aming YouTube channel.